Okay, ito pang muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman. Yung mga bago pa po sa ating YouTube channel na ako hinanap sa Pilipinas, wala pa akong shop dyan. Ako po ay 20 years na nagtatrabaho dito sa Kuwait, sa Mayadin Shooting Range bilang isang Firearms Instructor Gunsmith. At bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Sound Moto TV. Okay, ang sabi ni Sound Moto TV sorry. Hindi pala yun. Pasensya na ha. Ang nagtanong pala ay si Renzi. Ang sabi ni Renzi, Sir Idol, paano palambutin yung trigger? Okay, ito yung mga tanong na nasagot ko na ito actually pero tinatanong na naman. Kasi sa dami na ng videos na nagawa ko, hindi na halos makita yung ibang mga ano. So, ang mahirap sa mga ganitong tanong, hindi sinasabi kung anong model. So, dahil ito ay tinanong dun sa last video natin na function ng hammer, share disconnector at lip spring ng 1911 para maiwasan ng malfunction. So, i-assume ko na ito ay 1911. Pero sana, kung kayo ay magtatanong, ay ilagay ninyo kung anong model yung barrel na tinatanong ninyo. Kasi yung iba, hindi ko talaga masagot. May nagtatanong ng may leak yung bula. Anong baril yan? Ang daming mga tanong na hindi ko talaga kayang sagutin. Kasi ang mga doktor, bago manggamot yan, tinatanong yung pasyente, ini-interview. Pagkatapos may interview, ipapalaboratory pa yan. Ay kayo, magtatanong lang sa akin Isang sentence lang, napakaisip pa. Paano natin masasagot ng tama yan? Kaya minsan, nababas tayo, mali yung sagot natin. At yung iba, hindi ko na talaga sinasagot. Dahil hindi ko alam kung anong baril, kung anong model. Ay sa dami ng klaseng baril, sa dami ng klaseng model, komplituhin ninyo yung tanong ninyo. O sir, okay, assume natin na yun ay 1911 na ano. Dahil may 1911 tayo ngayon, di mas maganda na ma-demo natin. Okay, at bago natin yung sagutin ay gusto ko lang magpasalamat sa ating 40,000 na 200 na mga subscribers at maraming salamat sa inyong si-share, sa hindi ninyo pag-skip ng ads dahil yan ay nakakatulong at maraming salamat din sa inyong mga magagandang comments. Okay, wag natin pasinin yung mga basher na hinahanapan lagi tayo ng mali. Okay, at sa mga panikaya ng mundo, naroon ay sana mag-ingat tayo dahil uso na ngayon ang sipon at tubo dahil nagbabago na ang klima. At lalo tigit mag-ingat tayo sa ating mga trabaho na huwag tayong maaksidente. Okay. So, thank you dun sa mga silent viewers natin na hindi nag-skip ng ads sapagkat tayo nga isang charity vlogger. Nakakatulong yan. May 6 tayong estudyante na tinutulungan na binibigyan natin ng allowance para makapasok. Mga bata na anak ng single parent. Okay, at yung hindi ninyo pag-skip ng ads yan ay nakakatulong. At lalo tigit maraming salamat do sa mga nagpapadala dito sa ating, hindi ko nababanggitin ang mga pangalan, dito sa ating GCash number. Maraming salamat sa inyong mga suporta na nakakatulong din yung inyong mga pinadala. Okay, at gayon din maraming salamat din do sa mga nagpalipad o nagpadala sa ating YouTube sa ating mga premier videos. Okay, at sana marami pa ang tumulong para marami pa tayong mga bata na matulungan. Okay, ang priority talaga ng aking paggagawa ng YouTube channel ay para makatulong sa charity. Kung wala akong charity, hindi ako gagawa ng mga ganito. Kasi yan ang nakakatulong sa akin para masuportahan natin yung mga bata natin tinutulungan. Okay, so ang tanong ni Renzi ay paano palambutin yung trigger. Okay. Assume na natin na ito ay 1911 kasi under doon sa topic na 1911 siya nagtanong Okay, yung mga nakaraan nating videos about sa 1911, sinasamantala ko dahil may 1911 tayo ngayon. Pag ito kinuha ng customer, wala na tayong pang demo. Mababas na naman tayo ni Noli Renzi. Okay, so yan. At
yung sa safety na topic na natin, yung mga function ng ng mga parts na topic na natin, ka-upload lang. So paano daw naman palambutin yung Okay, so hindi ko pa ito binubuo. So ang 1911, of course yan ay may trigger yan. So tanggalin natin yung trigger niya. Para natin matanggal yung trigger niya ay alisin natin yung kanyang mainspring housing at yung kanyang lip spring. Tapos saka natin tanggal na yung nito, yung kanyang magazine release button. Kasi pag hindi nyo tinanggal yan na hindi ninyo matatanggal. So tatanggal ko na yan. So i-atras lang ninyo yan pabalik papunta dito sa likod para ang daan niya na ay ito nga pala ay nakalimutan, STI ito, ibang model ito, nahihiwalay itong grip dito sa main slide dito sa receiver niya. So hindi ninyo matatanggal yan kung hindi ninyo ibababa ito. Ayan So ayan. Yung mga kasi yung mga hindi STI na 1911 model ay hindi ganito. So ipapakita ko lang sa inyo. So para matanggal ninyo yan ay yan, dito ninyo padadaanin yan. Okay? So siguro din lang ninyo na malinis ito. Ito malinis ito. Yan, kung po pwede yan, linisin ninyo ng 1,000 na liha. 1,000 na liha, linisin ninyo yan. Kasi kung madumi yan, magbe-break yan. Magbe-break kasi ito ang nagtatravel pag kinalabit ninyo. So linisin ninyo yan. Gayun din, lilinisin din ninyo yung pinapasukan simpre niyan. Okay, magilid niyan. Lilinisin ninyo ng cotton buds. Okay. Lilinisin ninyo ng cotton buds na binasa ng kagaya niya madumi. Yung lilinisin ninyo yan. Yung cotton buds na basahin ninyo ng WD-40. Kasi kung madumi yan ay nakakapigil siyempre sa pag-atras nitong So yan ang unang-una ninyong gagawin, lilinisin muna ninyo. Kasi ang anumang bagay na hindi malinis ay may epekto yan. Okay. So, pag ikinabit ninyo yan, lagyan ninyo yan ng isang patak na langis. Okay, lagyan ninyo yan ng isang patak na langis dito. Isang patak lang huwag naman yung sobrang dami, at ikalat ninyo dito sa gilid. Okay. Tapos ay ikakabit na ninyo yan. Sorry, hindi man yan kasama dyan. Okay. Yan, pag nakakabit na yan dyan, mapapansin niyo na maganda nang lumaro yan. Dapat yan, titistingin niyo kung magandang lumaro yan. Pagkatapos, ay ilalagay ninyo ito. Ito yung kanyang lip spring. Ito yung lagi kong sinasabi na dapat nakatama eksakto yun. Lock na yun. Okay? Para ninyo matisting kung malambot ba. Kakabit lang ninyo yung ganyan para matisting ninyo kung talagang malambot. Wait. Yan. So, ngayon matitisting ninyo yan yung lambot. Matitisting ninyo kung malambot. Yun yan. So, mapapansin ninyo, ang nagpatigas dyan ay ito. Lip spring. Okay? So, ang ginagawa, okay, may nabasa ako na ang nag-comment yata ay si Noli Mirica, na may nagsabi daw sa kanya na gasmit na yung original ay wag mong galawin. Kung gusto mong mag-tune up yan o palambutin yan, kumuha ka ng iba o para hindi masira. Kasi baka masira mo nga Pero kung okay lang sa inyo, advice lang yun Pero may sense yun May point yun Kasi pag ito'y binali ninyo at naputol ninyo yung original, ay di sira yung original. So, pwede kayong gumawa ng mas malambot nito. Hanap kayo ng mga materialis na spring na kamukha ng mga ganito, mga paleta. Yan, hanap kayo nito, mga ganito. Pwede yan. Bahala na kayo kung anong
mag-experiment kayo, kopyahin ninyo. Kopyahin ninyo yung ano, kung magaling kayo kumopya. At ito ang, kasi, ito ang nakatutok dito. Yung sa grip safety ay hindi na masyadong importante kasi sa grip safety naman yun eh. Ibang ano, pero itong dalawa na ito, yung nasa gitna at yung nasa kaliwa, yun ang yun ang tumutulak dito sa ano, trigger bow o magazine ring. Yan ang nagpapatigas diyan. Okay, mapapansin niyo na yan ang nagpapatigas diyan. Pero may kaakibat itong ano, rest. Pag napasubra ninyo yan, magmamalfunction yung baril ninyo. Diyan na pumapasok yung sinasabi na nag-hammer down. Basta marami ng ano yan. Kaya maraming na ano sa 1911 kasi kung hindi ka marunong niyan. Kaya nga ginawan ko ng videos yung yung mga function. Dapat alam niyo yung mga function, panoorin niyo. Kaya nga sabi ko sa inyo, wag lang isang video ang panoorin ninyo. Kasi yung videos, ayan ay parang kadena, dugtong-dugtong yan. Hindi yung isang video lang pinanood ninyo, ay alam ko na yan. Hindi po. Yan ay maraming ano yan. So ito, ang talagang tumutulak dyan sa trigger bow o sa magazine ring ito. Kaya yan ay lumalaban. Kaya mapapansin niyo kanina na ito ay walang kapwersa-pwersa. Walang kapwersa-pwersa. So ito ang tune up dyan. Tune up ninyo yan. Okay, it's either na palitan ninyo ng mas malambot. Bahala na kayo kung anong gusto ninyo ipalit. Mas malambot. It's either na ito ay baliin ninyo ng ano, pero pag yan ay naputol, risk kayo na. Hindi ko sinasabing sobrahan ninyo kasi pag sumobra yan, mapuputol yan. Saka ninyo ngayon isukat. Isukat yan. Kung malambot na ba. Okay? So, yun ang ano. Ang isa pa, itong sir, ito ay kumuha kayo ng 1,000 na liha. Gumupit kayo ng kapiraso, idikit ninyo sa bubog, doon sa plat na plat, at saka ilagay ninyong ganyan. Ayan. Saka ninyo ngayon, ipalis. Palis yan ha. Ipapalis ninyo ng ganyan. Oh. Ganito. Yung dulo. Ipapalis ninyo. Para dumulas. Kasi, dapat yan, madulas yan. Igaganyan-ganyan ninyo. Hindi, titingnan ninyo, hindi kasali itong, hindi kasali itong bandang puno ha. Kaya yan ay kapiraso lang. Kasi yung dulo lang ang ipapalis ninyo. Palising ang tawag dyan. Okay, gaganon-ganon ninyo. Kasi minsan yan ay nagkakamero ng parang ribaba. Ayun, lilinisin ninyo yan. Pwede rin ninyong linisin yung kabila. Okay, lilinisin din ninyo yung kabila pag ganon. Kailangan flat na flat at pantay. Pero ang importante dyan, itong ganitong position. Ito yung ano. Ayan. Para, ang purpose naman yan, para yan ay dito. Maganda ang kagat niya dito. At yan ay dumulas. Okay? Kasi minsan ito, kasi dalawa lang ito eh. Dalawa lang yung ano niyan eh. Yung ngipin niya dito eh. Parang dalawa eh. Nahati yung ano eh. Kasi minsan yan, lumalalim na dyan. Lumalalim na. So, pinapalis yan. Okay? Kailangan yan ay pantay na pantay. So, ganun ang ano nito. Isa nakakatulong yan. Igaganon-ganon lang ninyo. Okay, yan. Kinakailangan nakadikit yung liha para hindi pagalaw-galaw. Okay, at flat na flat yung pinag-ano ninyo, kumari bubog. Okay, glass. Yan, gaganyan-ganon ninyo. At wag naman, lahat ng sobra, like ko sinasabi, wag ninyo susobrahan. Yun ang isang ano. At ang isa pa, ang importante, yung mga may adjustment dito, ayun, kita ninyo yung butas na yun. Meron niyang alin na screw dito. Yan o. Meron niyang alin screw dito. Yan, dyan. Pag yung alin screw na yan, ay inyong hinigpitan, mawawala yung travel nito at kumbaga ay pag napasubra kayo, may hirapang mag-disengage ito sa kanyang ano,
ito, mahihirapan ito. Mahirapan itong mag-disengage dito. Kinakailangan kalabitin yung todo para ito ay kumawang, para gumanon. So, kinakailangan ay sakto lang yung ano nito. Kinakailangan, kasi yung iba, tinatanggal yung travel. Yung travel ng ano. Kinakailangan may counting travel. May counting travel yan. Konting-kunti lang. Huwag naman yung pag inalis ninyo yung counting travel na yon ay may hihigpit yan. So, dapat naka-tune up ito. Yun. Kaya nilalagyan niya. Kasi yan ay nakatukod. Nakatukod yan sa ano. Yung tornilyo na yon ay nakatukod yun dito sa kanyang tutukod yan. Yun ang magiging stopper. Stopper yan ng ano. Nakatutok dito yan. Nakatutok dito yung ano na yan. Yung trigger na yon nakatutok dito yan. So, kasi andi dito yung ano niyan andi dito yung kanyang ano yung kanyang magazine release. Nandito yan. So, yun nakatutok yung tornilyo na yan dun. Yun ang magiging stopper para ito ay konti ang ano. Kaya pag kayo na sinobrahan ninyo ito, ay malilimitahan yung ano, yung pag-disconnect. Malilimitahan yung pag-disconnect ng ano. Panoorin ninyo yung isa kong videos para malaman ninyo. Malilimitahan yung pag-disconnect dito. Kailangan may counting ano yan, may counting atras na ganun, may counting. So kaya kahit pa ito'y malambot na, kung ito naman ay nakasagad na, so kumbaga makukulangan siya ng advantage, makukulangan siya ng pagtulak para ito ay ma-disconnect. So, dapat yan naka-tune up. Ang tawag dyan, naka-tune up. So, titingnan ninyo. Adjust dito. Hahanapin ninyo yung pinakamagandang adjust dito. Matapos ninyo itong ma-tune up. Okay, so yan. Ang matitip ko sa inyo. Sa ano. Kung nakakabili naman kayo ng mga spring na ganito, na kasi may mga merong ito, kuminsan ito, 4 na piraso Ito. Yung iba naman, binabawasan ito. Pero ang tama nga yung sabi nung nag-comment na huwag ninyong galawin yung original kasi yun ang inyong ano kumbaga yun ang inyong reference. Yan, mawawalan kayo ng reference. Okay, kung masira man ninyo, pag nasira kasi ninyo yung reference, wala na kayong reference pa. So kung kayo ay talagang gusto ninyong pag-aralan kung talagang gusto ninyong pag-aralan, huwag ninyong sirain yung original. Huwag ninyong pagpraktisan kasi hindi naman kayo mga ako walang problema ako dahil kabisado ko na yan. Pero sa mga baguhan, maganda yung ako kasi pagka may comment na maganda, isinishare ko sa inyo. Kamukha nung comment na yon. Maganda yung comment na yon para hindi mawala yung inyong reference na pyesa. Kasi makakabili naman kayo nito ng mura lang. O kung kayo naman ay mahilig mag-DIY, mag-DIY kayo nito. Kaya kamukha nung nasabi ko sa inyo ng mga parts, ng mga materials. Kung makita kayo ng materials na magandang yung mga pangmasilya, maraming klase yun. Pwede yun, yung mga pangmasilya na palit. Basta may mga basta marami kayong makukuha mga material. Yung iba ginagawa nito yung mga lagari. Yung mga lagari, pamputol ng kahoy yun. Pwede yun, yung mga sabanso. Okay, yan, yan. So, kayo na ang bahalang gumawa ng reference ninyo na mapagkukunan ninyo. So, for educational purposes, sinasabi ko lang ito sa inyo. Okay, at para hindi sirain yung inyong mga baril. Okay, kaya maganda rin nga yung wag na ninyong galawin yung original. Kung gusto talaga ninyong pag-aralan yung ganun, kumuha na lamang kayo ng ibang mga ganito. Kamukha nito, pinagpraktisan. Hindi man ako may gawa dito. Pinagpraktisan ng may-ari. Ayan, naputol tuloy yung isa. Okay. Ang ginagawa pa, pinapanipis ito. Ayan, kita nyo yung mga gawa-gawa nila yan. Tapos pag nasira sa akin pupunta. Inaano nila, pinapanipis nila. May mga bakas na yan ng may bakas na yan, pinapanipis nila ito, pinapanipis para gumanda yung kumbaga gumanda yung
yung kanyang lambot ng ng trigger. So yan, at sana may natutunan kayo. At samantala ko lang habang nandito pa ito, ay ginagawan ko na ng mga videos, yung mga posible na pwedeng maging problema. Okay, so naging problema na natin yung sa safe, ngayon sa trigger, yung mga function. Sana matuto na kayo at wala nang paulit-ulit na magtatanong nito. Okay, babasahin ko lamang yung yung community spotlight. Weekly highlights of your most engaged audience members including your top commenters. Okay, si Belso 3 ay 35, si Dan Prudenciado ay 20, ang ating muse si Chinchin Gutierrez ay 100 plus, perfect attendance. Si Mechanic Girl, si Freddy Munoz, bago pa rin lang, 2, at si Angel ng Amerika ay 45. Okay, shout out kay Belso 3, kay Dan Prudenciado, kay Miss Chinchin Gutierrez, kay Freddy Munoz, at kay Angel. Okay, sana nakatulong yung ating maiksing video sa inyo at kapulutan ninyo ng maliit na kaalaman. God bless us all. Thank you very much.